Para po sa mayroong 6,000 po na presyo guys ang smartphone na to, ito hindi na po masama yung specs na makukuha natin sa kanya. Dahil maraming smartphone din ngayon guys is puro mga naka 128 na lang po yung mga storage. Pero dito nga po Redmi 15C 5G, bukod nga po sa naka 5G siya, is naka 256 pa po yung ating storage. Yes guys, downgrade nga po siya compare po sa may specs ng Redmi 15 5G. Pero still, mas maganda pa rin po yung specs ng Redmi 15C 5G ngayon compare nga po sa maraming smartphone sa around 6K po na presyo. Lalo pat madalang nga din po guys ang 5G na meron pong malaking storage ngayon guys. Madalas po, naka 64 lang or naka 128 lang. Marerecommend ko po sa inyo guys ang smartphone na to kung naghahanap lang po kayo ng backup phone na meron din pong malaking battery tapos malaking display nga rin po. Ang kaso guys, naka-third up notch nga lang po siya. Yan po guys yung isang downgrade compare nga po sa may Redmi 15 5G na meron pong punch hole na. Pero guys, hindi na nga rin po masama dahil napakalaki po ng kanyang display na meron 6.9 inches with 120Hz refresh rate. Saka po 720p resolution. Same lang po guys ang maraming smartphone ngayon. Siguro ang isang problema ko lang po sa may smartphone na to is masyado po mababa guys yung kanyang RAM. Para nga po sa merong 6,000 na presyo. Dahil last year lang guys is normalan na po yung mga naka 80 gram. Tapos ngayon bigla po silang bumalik sa mga 4 GB na lang. Kaya kahit medyo maganda po guys yung kanyang processor na nakalagay dito, still guys makakaramdam pa rin po tayo ng konting lag sa kanya. Lalo nga po sa may gaming. Dahil masyado nga po mababa yung kanyang RAM. Pero considering nga po guys na nasa around 6,000 lang po yung presyo niya, hindi na rin po ako magre-reklamo. Saka itong 6,000 mAh sa battery niya, buti naman guys, naka 33 watts pa yung charger na kasama niya sa box. Dito po sa may camera niya guys, meron po siyang 50 megapixel na main camera. Naka single camera lang po siya at 8 megapixel na front selfie camera. Guys, kung sakali po na medyo magandang camera po yung hinahanap natin sa around 6K to 7K, mas okay po na wag po ito yung piliin natin. Dahil di hamak na mas maganda po yung camera nila Infinix saka po ni Tecno para nga po sa mga ganyang presyo ngayon. Pero dito po kay Redmi guys, hindi po ganun kaganda yung kanyang camera. Sa build natin, syempre naka-plastic lang po yan, saka naka-plastic back lang. Expected na po para sa ganitong presyo. Pero at least hindi po siya kapormang iPhone 17 Pro Max. Katulad po ng maraming mga smartphone ngayon sa ganitong presyo, na wala na po silang maisip na design, kundi gayahin na lang po sa iPhone. Saka isang tip ko lang po sa inyo guys, kung sakaling gusto nyo nga pong bilhin yung smartphone na to, or kahit anong smartphone po ni Poco, or ni Redmi, guys, mas okay po naalisin po muna natin yung mga bloatware nga po na pwedeng alisin sa kanya. Dahil napakarami pong bloatware itong si Redmi 15C 5G. At guys, mas okay po na para makatipid din po sa storage, i-delete po natin, i-install po natin, at i-disable po natin yung mga application nga po na hindi natin kailangan. Sa Mobile Legends guys, decent naman guys yung kanyang processor kahit papano. Dahil itong processor nga po natin, is same po yan ng smartphone po ni Oppo na meron po 20,000 na presyo. Pero dito nga po kay Redmi, 6,000 lang po yung presyo niya. Yes guys, lamang nga po sa ibang specs si Oppo compare po kay Redmi. Pero grabe naman guys yung 20,000 mahigit. Then sa may speaker nga po ni Redmi, guys medyo madamot pa magbigay sa Redmi ng dual speaker. Dahil still naka single speaker pa lang po itong 15C. Sa Call of Duty Mobile case, pwede nyo rin pong pagtyagaan to. Dahil kasing lakas na naman to guys ng G200. Sadya naka 5G lang po itong si Redmi. Huwag na lang po natin guys isasagad yung kanyang frame rate. Dahil hindi naman niya guys kaya ng mataas sa frame rate. Dahil yung even nga po yung graphics natin, mababa lang din po siya. Guys, pansin ko lang po, yung G200, saka po yung Dimensity 6300, pagka po merong 4GB RAM, napapansin ko po guys na medyo mabagal po siyang gamitin. Lalo nga po sa may gaming. Tulad po dito sa may Call of Duty Mobile, guys, maganda naman po yung processor niya. Pero hindi po makasabay yung RAM natin guys. Dahil masyado nga po siyang mababa. Dahil po pagka marami ng mga player na dito nga po sa may Call of Duty, guys, napakalag po niya. Pero pagka po konti lang po yung player, guys, okay naman po yung performance natin dito. Kaya marerecommend ko lang po guys ang smartphone na to pang backup phone. Yung gusto nga po ng malaking display, malaking battery, at syempre yung naka 5G. Pero kung ipang gaming nyo guys, siguro pwede nyo siyang pagtyagaan sa may Call of Duty Mobile. Tapos sa may Mobile Legends, medyo pwede na. Pero kung hardcore gamer ka, hindi ko po marerecommend sa inyo ang smartphone na to. Pero para nga po sa around 6,000 na presyo niya ngayon, guys, marerecommend ko din po yung smartphone na to. Dahil mahirap nga po makakuha ng mataas sa storage ngayon na ganitong kataas nga po na meron kay Redmi 15C ngayon. Madalas po, puro naka 128 lang. Yung iba nga po guys, is hindi pa naka 5G. Malamang sa malamang guys, sa mga susunod na sale po ngayong 6.6, pagmumura pa po yung smartphone na to, itong si 15C. Abangan nyo na lang po dyan. Check nyo na lang po guys yung ating link sa may description.
Baka sakaling makakuha pa tayo ng malaking discount sa kanya at baka umabot pa ng kulang 6,000. Yun lang po guys. Thanks for watching.